At bayan, kaugnay pa rin po ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon, makakausap po natin si Lieutenant Junior Grade Alisa Bermal, ang Public Information Officer ng Coast Guard District ng Bicol. Magandang umaga po sa inyo. Yes, sir. Magandang umaga po sa inyo, sir. Alright, ma'am, maaari niyo po bang pakilarawan yung kasalukuyang sitwasyon ng inyong mga tauhan on the ground ngayong nasa Alert Level 3 ang Mayon at nakaranas tayo ng sunod-sunod na pyroclastic flows nitong nakaraang weekend? Yes, sir. Sa kasalukuyan po, sir, nanatiling naka-heightened alert po ang Coast Guard District Bicol, kasunod po ng Alert Level 3 ng Bulkang Mayon. And yung aming mga tauhan po, sir, ay nasa ground na at patuloy po na naka-deploy para po sa clearing operations po, sir, sa mga apektadong lugar po, sir, dito sa Albay. Okay, may napaulat po na merong higit 124 na personnel mula sa inyong Deployable Response Group ang naka-standby. Saang mga partikular na munisipyo o lugar po ba sila kasalukuyan nakadeploy? Sa ngayon, sir, nasa Ginubatan at Kamalig lamang po yung aming deployment dahil yun lamang po yung ni-request sa amin ng mga DRRMO, sir. Okay, dahil po sa makapal na ashfall na nakaapekto sa mahigit 50 barangay sa Kamalig at Ginubatan at maging sa Ligaw City, ano po yung mga naging papel ng PCG sa pag-aruga po ng mga residente? Yes, sir, ang Coast Guard District Bicol po, sir, ay nag-a-assist po sila sa clearing operation sa ngayon, sir, lalo dahil na nga po dun sa ashfall na dulot po ng Bulkang Mayon, and posible din po na tumulong po ang aming mga tauhan po para sa repacking na i-distribute po sa mga apektadong komunidad po dito sa Albay, sir. Okay, again, pakilinaw nga po, bukod po sa transportasyon, ano po yung mga humanitarian assistance ang ipinapaabot ng Coast Guard sa mga evacuation centers? Bukod po, sir, sa transport assistance, sir, nagbibigay po ang Philippine Coast Guard ng humanitarian support tulad po ng pamamahagi na relief goods, mga inuming tubig po at basic medical assistance, sir. Yun po, doon po kami nakatuon ngayon, sir, sa ganong operation po, sir. Okay, ma'am, bilang bahagi po ng Coast Guard, paano po nakakaapekto yung ashfall at volcanic activity sa operasyon ng mga pantalan at maging sa mga maliliit na sasakyang pandagat sa paligid po ng Albay Gulf? Yes, sir, malaki po yung epekto ng ashfall sa maritime operations, particular po sa visibility at kaligtasan ng maliliit na sasakyang pandagat dahil dito po patuloy yung mahigpit na monitoring po ng Philippine Coast Guard sa mga pantalan at pagpapatupad po ng safety measures, kabilang na nga po yung possible suspension ng biyahe kung kinakailangan po para maiwasan po yung mga incident, sir. Pero sa ngayon, sir, wala naman po tayong naiulat na ashfall malapit po sa ating mga major ports po, sir. Well, maraming salamat po sa lahat na impormasyon na ibinahagi niyo sa amin. Maraming salamat, Lieutenant Alisa Bermal ng Bicol Coast Guard District.